Mukhang may malungkot po ang Pasko, 'no? Mukhang may malungkot po ang Pasko, mga bossing. Oh, Alaga, shoutout sa'yo. Bakit 'to? Ewan ko. Ito, sabi niya, "Malungkot ang Pasko natin." Sabi ng Vice Presidente. Tingin niyo diyan sa comment section, bakit? Bakit malungkot? Sabi ni Takushi, 'no? "Pagtatak Marcos, matibay ang building na pinatayo kasi diyan sa Baseco at tenement ng Tondo, matibay." Sabi, oh, di ba? Sabi ni Vice Presidente, malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Sandali, kayo lang po yata ang may hindi gusto sa nangyayari sa ating bansa. Kami ho, masayang masaya, lalo na po yung sa sinasabi na makukulong daw po yung mga korap. Makukulong daw po bago magpasko o pagkatapos ng 5 linggo yung mga korap na nagpakasasa po sa pondo ng bayan o sa pera ng bayan. Di ba? Kami natutuwa ho doon at natutuwa din po, sino pa, Vice Presidente, natutuwa din po yung mga kapamilya nung mga nabiktima ng EJK. Tuwang-tuwa sila. Bakit? Kasi po hindi na grant o hindi na pagbigyan yung hiling ninyo na interim release para kay dating Pangulong Duterte. Kung ako ho ang tatanungin nyo, mga boss, mas okay pa sa akin nang doon na lang si dating Pangulong Duterte, 'di ba, Ralis Carlenga at Diego Uy. Doon mga bossing less stress ang dating Pangulo. Hindi ho kagaya ng kapag siya ay nasa Pilipinas, kayag-kayag ng mga politiko na gusto lang makabenepisyo para sa kanilang sarili. O dating Pangulong Duterte, halika punta tayo dito. Eleksyon, ikampanya mo ko. O dating Pangulong Duterte, dito tayo, magmautog tayo. Di ba? Sabi ni Milet, Hoa, baka iyong mga korap lang ang malungkot. Kami, masaya kami kahit papaano. Correct, di ba, Ma'am Neng Gigi? Sis Chai Cher, thanks sa December 8 pa birthday ko. Naku po, happy birthday kay Chai Cher, mga kababayan. Ano po yan? Founder po yan ng Ceresa Force, no? Magpapa-birthday po yan, mga bossing. Malungkot ang Pasko. Baka malungkot kasi nga mga bossing, mga kaibigan niya, yung mga papasok doon sa Oblo. Biruin mo, ipinagpagawa na po ng selda ng Pangulo. Ipinagpagawa na po ng selda ng gobyerno, mga kababayan. Ang kulang na lang po yung pagpasok doon sa Oblo nitong mga ito. Sino-sino ba yan? Mukhang nandun, sinasabi ni John Vic Remulla. Yung mga nasasangkot, no? Yung mga nasasangkot sa flood control at ghost project, nako, 5 linggo lang, papasok na yan sa Oblo. Ang mga naririnig natin mga pangalan doon, sila Bus Jewel, sila Bus Jinggoy, etong si dating Senador Bong Revilla, sino pa? Nako, Grace po. Hindi natin akalain, na madadawit yung kanyang pangalan dyan. Si Nancy Binay. Yan yung mga naririnig natin mga pangalan, mga kababayan, Senator Bongo. Si Bongo, medyo hindi malaman kung saan pupunta. Kung mag-a-abroad ba or papasok dito sa kulungan sa Pilipinas. Kaya malulungkot talaga ang Vice Presidente. Biruin mo sa Senado mga bossing. Ilan sila dyan? Alan Peter Cayetano, Bongo, Bato. Sama pa ba natin si Bato? Di na pumapasok No? Dapat pa ba isama si Bato de la Rosa? Hindi na pumapasok O sige, anyway. Mukhang sumipot naman, mukhang lumabas naman ngayong araw, mga bossing. Ulitin ko, si Jinggoy, si Jewel, si Batu, si Bongo, si Alan Peter Cayetano, sino pa? Si Rubin Padilla, 6. Meron pa ba akong nakalimutan? Si Pia Cayetano yata, sa kanila ba o hindi? O sa majority yon, 6. Pag nakulong si Batu, pag nakulong si Jinggoy, pag nakulong si Jewel, pag nakulong sino pa yung isa? Ang tira na lang po, Alan Peter Cayetano at saka si Rubin Padilla na lang po, mga kababayan. Kaya malungkot ang ating Vice Presidente. Lalong hihina sila diyan sa Senado.
malungkot pa, hindi pa makakasamang umuwi o hindi pa makakasamang magpasko ang dating Pangulo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. 'Pag napapansin po ng mamamayang Pilipino, yun pong mga ginagawa ng ating Pangulo, unti-unti po magsisigawan po yan eh. No? Unti-unti po sumisigaw ng isa pang term pa po para makita ang bagong Pilipinas at malinis ang korap ng bansa. Talagang yan yung nakikita natin. Lalo na ho kapag dumating ang taon ng 2027 bago mag-eleksyon. Siyempre, ang gusto ng mamamayang Pilipino, tuloy-tuloy itong mga ginagawa at tuloy-tuloy ang pagsugpo sa korupsyon ho. 'Di ba? Hindi kagaya ng Vice Presidente. Ay nako, ayun nando'n sa daig na naman. Paulit-ulit na naman po na sumisigaw ng bring him home, bring him home. Yun at yun na lang din ho, mga bossing ang isinisigaw ng ating Vice Presidente. COA, napa-plug na naman. Pinakamarami yatang plug o red flag ang Vice Presidente sa tanang buhay natin mga kababayan. Biruin mo yung laptop naman. Oh, siguro yun yung ikinalulungkot ng kanyang Pasko. Dahil ho nung kanilang kasagsagan nung ang Pangulo ho ang kanyang tatay, mga bossing. Ay nako, siguro walang question and answer. Walang mga napapansin na mga flag na kagaya ng mga laptop 301,000 pesos kada isa. Wala siguro hong ganon. Kaya malungkot ang ating Vice Presidente. Tuloy, malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bayan. Lilinaw ko na po, no? Tayo gusto natin yung nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon. Diyos ko naman, Vice Presidente, yan pala yung dahilan mo kung bakit. Si Pangulong Bongbong Marcos nga ang naglabas niyan eh. Kaya nga ito, mulat na mulat ang mamamayang Pilipino. Ikaw, DDS ka. Na nanonood. Diba hindi mo naman malalaman yung mga flood control, mga ghost project kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay hindi! May panabla pala dyan yung mga DDS. Ano ho? Sabi nila, si Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Duterte daw ho ang nagsiwalat ng ganyan. Totoo naman ho yun mga boss. Totoo, no? Nagsalita din ng ganyan ang dating Pangulo na tatay ng Vice Presidente. Nung panahon nang siya ay nandoon nakaluklok bilang presidente. Ang tanong lang ho mga kababayan, kumilos ba? Gumalaw ba? May ginawa ba? May naipakulong po ba na korap nung panahon ng dating Pangulo? Wala naman po eh. Ayan sila Tunying, dikit yan sa dating Pangulo. Sila Ramon Tulfo, dikit yan sa mga dating Pangulo. Pero sila mismo ho nagsasabi, walang naipakulong ang administrasyon ni Duterte na mga korap ho. Diba? Alam nila, sinabi ng dating Pangulo, ay flood control, ghost project, yaan yung mga proyekto na talagang sinisibasib nitong mga matitigas ang mga muka, makakapal ang mga muka na mga contractor, etc. May ginawa ba? May nakulong ba? Sinusugan ba? Itinuloy ba ng dating Pangulo? Wala. Eto, kay Pangulong Bongbong Marcos, malakas ang loob. Kahit Chavit Singson ka pa, kahit Villanueva ka pa, kahit Jinggoy ka pa, masasagasaan kayo kapag kayo ay mga may issue ng flood control. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, yan si Sara, walang sense talaga pinagsasabay. Masyadong hypocrite, no? Panigurado, tinatamaan siya sa pinagsasasabi niya. Malamang. Malamang ho, mga kababayan. Tuloy. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon at pang-aabuso sa posisyon at opisina ng gobyerno. Pero wag ka, Vice Presidente itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung pagbubukas sa mamamayang Pilipino para alam nila kung ano ang mga mangyayari o ano ang nangyayari sa bawat opisina.
umpisang-umpisa at unang-una nga po diyan ang ombudsman ho, mga bossing, 'di ba? Oh, si Ombudsman Remulla, mga kababayan. Ano, dati SALN, wala. Pahirapang makita yung SALN ho, mga bossing, dati nung panahon ng dating pangulo at panahon ni Martires. Pero ngayon si Ombudsman Remulla na ay bukas sa publiko yan, ipakita ninyo para malaman natin kung gaano kabilis yung inyong mga pagnanakaw, yung inyong mga pagyaman. Kung kaya pa bang ipaliwanag nung inyong mga negosyo o pinagkakakitaan yung labis-labis na pag-angat ng inyong kayamanan. 'Di ho ba, mga kababayan? Kaya po ito, yung gobyerno po ni Pangulong Bongbong Marcos kinagigiliwan po, gusto po ng mamamayang Pilipino. Tingnan niyo po, pati po kakamping, na dati sila yung talagang unang-unang bumibira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, dahil nakita nila na maayos magpatakbo ng bansa, nakasuporta na yung iba sa kanila. Hindi natin nila lahat, ano? Pero karamihan sa kanila nakasuporta na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka mamaya mangyari, makita nila, naku, kailangan pa natin si Bongbong Marcos ng isa pang termino. Sige, halika, mag-request tayo, isigaw natin sa 2027 bago mag-eleksyon. Pwede kong mangyari yan, mga bossing. Bakit po? Kasi lagi namang ang nangyayari kapag kapapalit ang presidente, merong mga bagay-bagay o merong mga proyekto na hindi itinutuloy ng susunod o yung parating na presidente. Kaya ang nangyayari, nauudlot at natitiwangwang imbis na tuloy-tuloy po ang pag-angat ng Pilipinas. Baka malungkot ang Pasko ni Sara kasi konti na lang ang makurakot ng OBP. Dati kasi yung pagnanakaw nila hindi nasisita o napapansin. Ganyan sagot ko dyan,